Lakas din ang trip ng family ni Pingoy dahil midnight. Ayan, naglakad kami papunta dito pagkalayo-layo. Akala kasi nila malapit lang. So kinabukasan nga pala pagkagising ko na abutan ko na si Pingoy dito. Nagpe-prepare na siya ng breakfast namin. At ito nga pala yung itsura sa may labas after party. So unti-untiin ko na yung paglilinis dito habang busy sa loob si Pingoy. Sensya na talaga at walang mini vlog nito mga nakaraan ng Momshi. Napakadami ko kasing inaasikaso. But Momshi is back balak po ba? Kaya naman, araw-arawin na yung mini vlog na yan. Madalas, sa umaga kasi, hindi ko na nililinis itong outside area dahil si Papa na nga ang nag-aasikaso dito. Since maaga naman ako nagising, uunahan ko na nga siya ng linis dito para naman mamaya, relax na lang siya. Pero maya-maya nga, ayan, bumangon na din agad. Pati yung mga bagets, nagsilabasa na nga dito sa may likuran. Ito palang swimming pool ng mga bagets, kailangan talaga naming matanggal yung mga tubig dyan bago nila pag-swimmingan ulit mamaya. Ito namang mga ginamit na solar light kagabi habang nag-set up ng bonfire, ilalabas ko na rin doon sa may nasisikatan ng araw para talagang ma-charge yun ng bomb. Hindi ko rin talaga ma-fix sa isang lagayan itong mga solar panel na ito dahil parang every night, iniiba-iba ko rin ng pwesto kung saan ko yan ilalagay. Nagwalis-walis na rin ako ng mga nalaglag na mangga dito. Then umalis kami ni Pingoy saglit. Naubusan na kasi kami ng bigas at the same time, kinailangan ko rin bumili ng sabon panlaba. Wala silang liquid detergent. So go na tayo sa powder detergent. Talagang mairaos lang na maisalang at maubos itong mga natitira kong labahin dahil karamihan nga dito ay yung mga pinagpalitan kong bedsheet doon sa kwarto namin. Tinitignan ko lang din yung spot na merong mga ihi marks dahil hindi pa rin talaga maiwasan. May bagets pa rin talaga ako nakakaihi sa higaan kaya sobrang importante para sa amin na may ganito kaming waterproof na mattress protector and dapat talaga sa amin doble-doble kasi kapag yan yung nadumihan or namantsahan nga gawa ng ihi, at least kapag pinalitan namin yung bedsheet, may bago rin kami or pamalit na waterproof na cover. Alam mo noon, wala naman akong pakialam sa mga waterproof na cover ng kutsyon, waterproof na cover ng mga unan. Ngayon na lang talaga nung nagkaanak ako. Diba na malengke nga kami ni Pingoy nung kailan, bumili siya ng 1 kilong baka, hiniwa niyang maliliit, minarinate niya, ginawa niyang tapa. Kasi alam niyang paborito ko yung timpla niya ng tapa. So nagluto lang siya ng kakaunti muna dito kasi karamihan natutulog pa. So if ever daw na magising, tsaka na lang daw siya ulit magluluto ng iba pang tapa para fresh, mainit-init nga. So nakaluto siya, I think mga 13 pieces na itlog muna dito. Pagkatapos ko naman makakain ng breakfast, dito na ako dumiretso sa sala para makapagligpit-ligpit at para kahit pa paano lumuwag-luwag naman. And sobrang laking tulong pala talaga ng ganitong sofa bed. And alam mo ba, yung sofa cover na ginamit ko, nagmistulang bedsheet na rin siya kasi kinaya naman. O, diba nakakatuwa talaga. Kailangan ko pa talaga ng ibang kulay nito. Pero I think next time, siguro wag na lang ako maglagay ng sofa cover kasi maganda yung sofa itself na parang nakakapanghinaya nga na tinatakpan ko siya. And if ever naman din na mamantsahan siya, pwede ko naman siyang gamitan ng wet and dry vacuum ko o kaya naman tanggalin ko mismo itong cover dahil washable din naman siya. Alam mo, perfect talaga pala yung ganyang mga sofa bed kasi lalo na kapag merong mga bisita na kailangan maki-overnight tapos wala kang enough space sa bahay like guest room, pwedeng-pwede na yan kasi i-unfold mo lang yan, may instant higaan ka na. And then yung isa pang kutsyon, nilagay ko muna sa may likuran ng sofa kasi hindi ko pa sure kung up until mamayang gabi matutulog pa rin yung iba dito. So if ever, dyan lang muna yan. Nilipat ko na rin pala yung black na metal cabinet dito sa may ilalim ng TV. And pagpasensyahan nyo na kung hindi talaga ganun ka aesthetic pa yung atake dito sa may sala. Gawa ng marami pa talagang sofa. Even nga itong existing sofa ng landlord ko, hindi ko na muna siya ginagamit ng walang cover yung mga sofa dyan kasi ayoko rin naman na mamantsahan pa namin yan. So masakit man talaga sa mata yung kaitsura ng mga sofa dyan na may mga takip na mga kumot. Mas okay na yan kaysa magsisi ako sa huli dahil namantsahan, nasira ng mga anak ko. Yung sofa kukunin na yan anytime soon. And then dumiretso naman ako dito sa may kusina para makapaglinis-linis din. Nag-vacuum na nga rin ako dito. Since nakapag-vacuum na tayo from sala hanggang kusina, next naman magpe-prepare na ako ng pang-mop. But before that, napansin ko, itong pitchel, wala nang laman. So nag-refill muna ako. Alam mo, minsan talaga napapansin ko, ang bilis kong ma-distract. Like for example, ang gagawin ko lang is itong bagay na to. Pero pag may nakita akong something na kailangan kong ayusin, may kailangan akong gawin dun,
alam mo yun, nadidistract talaga ako. Kaya minsan nga yung papa ko nagsasabi siya, alam mo, ikaw yung paglilinis mo, ang tagal matapos dahil kung ano-anong pinaggagawa mo, which is true. Isa pa sa mga problema ko, kasi Solane yung tangke ng gasol ni papa. Walang Solane dito sa area. Tinry kong tawagan yung contact number ng nearest Solane. Wala na daw, hindi na daw operational yung branch nila. Nag-inquire din ako sa Petron Gasol. Hala, meron palang babayarang tangke kasi hindi sila nag-a-accept ng kung ano lang tangke. Sa tangke pa lang, 2,000 na pala. Plus, syempre, palalagyan mo pa ng laman. So, mahina ang 3,500 pala. Kaya, hindi rin talaga biro yung pagbili ng ganyang tangke na lutuan. Kaya, for the meantime, talagang induction cooker lang muna tayo. And, yes, meron na po talaga tayong bill sa kuryente for the whole month. Kasi nung kailan dumating siya, ang nakalagay sa coverage nun, from May 1 to May 30. Basta ganon. And, kung magkano ang inabot, nasa around 4,190 something. Basta kulang-kulang 4,200 na siya. And in fairness ha, mas mura talaga siya. Parang I think hindi ako nakatanggap ng ganyang kababang bill kumpara doon sa dati naming apartment. Kasi mas mura yung per kilowatt hour dito. Like nagre-range lang siya ng 9 to 10 pesos per kilowatt hour. And ang dami rin namin ginagamit na appliances dito maliban sa rice cooker, electric kettle, sandamukal na charger, computer, vacuum everyday, TV, tapos ang dami naming electric fan. Every night pa kaming nag-e-aircon. Tapos yung washing machine, ang lakas din namin gumamit sa washing machine. Pero napansin ko rin kasi kahit na hindi inverter yung ginagamit kong washing machine, hindi naman din talaga siya malakas sa kuryente. Kasi before hindi pa kami nakakalipat dito, nakaka-4 na salang na ako. Hindi man lang nadadagdagan ng 1 kilowatt hour yung metro ng Meralco namin noon. So anyway, eto na nga at paikot-ikot lang din talaga ako dito sa bahay dahil hindi nga ako mapakali. Ang dami ko nga nililigpit kung saan-saan. Tapos habang naglilinis nga ako dito, sina Ate Ken at Joni, nililibang yung maliliit na bagets dito. Ayun, nagpatalent portion pa sa labas. Tawang-tawa talaga kami kasi kanina pa talaga sayaw ng sayaw yung mga yan. Okay. Don't you cry. For one so small. Better. Fine, you say fine. Short lang. You're so happy? Okay, what are you gonna say for us today? English version. Oh! O, di ba ang taray? May pa-microphone stand pa, may audience, nagmistulang, Batangas Got Talent pa nga doon sa may labas. Well, anyway, dito naman ako dumayo sa may likod dahil meron pala ako na isa lang. So, kailangan ko maglagay dito ng fab. Habang inaantay ko nga matapos yung sinalang ko, naligo na muna ako. Kasi tagaktak na talaga yung pawis ko. Naamoy ko na talaga yung sarili ko. Amoy araw, may pawis na rin ako. And kaya hindi rin talaga maiwasan na mangitim ako dito. Lalo na kapag nag-aasikaso ako ng laundry. Dahil nga, ayan, nasisikatan nga ako ng araw madalas talaga dito. Pinagsasampay ko na nga rin yung mga pinaglalabhan ko at nagsalang pa ako ng panibago. Sa para naman kahit pa paano makapahinga ako. Eto at magduduyan na nga lang muna tayo dito. Itong mga nakaraan pala may mga pinuntahan kasi kaming orientation sa school ni Pinky, pati na rin sa papasukang school ni Kowa. And magsisimula na yung class ni Pinky by Monday. Tapos si Kowa next Monday pa. Kayo ba guys? Kamusta yung mga paghahanda nyo sa mga bagets nyo ngayong malapit ng magpasukan? Next naman dito tayo sa may front
porch, maglilinis. Tinanong ko kasi dati, ano ba tawag dito sa area na to sa labas ng pintuan? May nag-comment, front porch po yan. Okay, go! So, next naman na gagawin natin ay, babasain ko na muna ng tubig ito. Buti na nga lang din talaga, yung gripo doon sa may likuran, meron siyang mahabang hose, so abot hanggang dito. And, ang bala ko talaga kasi matanggal ko itong nangingitim na stain dyan, kasi paglipat namin, naandyan na yan. And I'm not sure kung kakayanin ba siya ng simpleng brush or baka talaga kailanganin pa namin gumamit ng ano ba yun yung may spray? Ano ba tawag dun, love? Yung pa yung pang spray na panglinis na tubig? Pressure washer. Pressure washer. Wala kami nun dito. So, I think next na tatargetin ko, pressure washer. Kasi maganda siyang panglinis ng mga tough stains sa sahig, sa pader, kung saan-saan. So, eto nga lang pala yung gagamitin kong brush. Eto yung ginamit ni Papa doon sa CR niya sa dati niyang apartment. Alam nga naman, itapon agad. Bagong-bago pa lang ito. Kasi, na-receive ko to product sample. Tapos, pinagamit ko agad kay Papa. And in fairness, okay naman siya. Ang napansin ko lang talaga dito, maigsi lang yung handle niya. Kaya, medyo nakakangalay kasi yumuyuko-yuko ka. Pero, as long as na kukuskus niya naman, yung dapat makuskusan dito sa sahig, go na, pwede na yan. So, ang ginamit kong panglinis pala dito sa sahig, detergent powder, tsaka color safe na bleach, and even itong foot rug nga namin dito sa may labas ng pinto, kinuskus ko na rin. And, next naman, ay aalisin na nga natin itong mga excess na tubig dito para matuyo na siya. And, ang ganda rin ito, kasi yung floor mop na ginagamit ko, or floor brush, maliban sa may brush na siya, may scraper din. So, pwede yung magamit sa mga toilet area, sa bathroom, sa laundry area. And unfortunately, itong mga stain sa sahig, hindi ko siya matanggal. So, ayan, ganyan na muna siya. Pero as long as nakuskus ko naman siya ng maayos, napatuyo ko siya, laban na yan. So, kahit marami nagsasabi sa akin na maglagay ako dito ng trapal, ng sunshade, o kaya naman yung tent, ayoko talaga siyang lagyan dahil kita mo naman yung ulap, ang ganda, 'di ba? Lalo na kapag nagvi-video nga ako dito sa area na to. Kapag ini-edit ko siya, nakikita ko gumagalaw-galaw yung ulap. Wala, nakaka-relax kaya. Tapos pag napansin kong nangitim na naman ako ng bonggang-bongga, magre-reklamo ako, ano bang magandang pang-cover dito? Mga hapon, nagyaya na rin mag-uwian, sina Shera, sina Ate Ken, dahil meron pa nga silang work kinabukasan. Alam mo, since sobrang nag-enjoy yung mga bagets nga nung week. So, naisip ko, baka malungkot sila, umiyak sila pag alis. So, nagplano na agad kami ni Pinggoy, pagkaalis ni na Shera, dalhin natin yung mga bagets sa bayan para kahit paano maaliw namin. So, kumain lang kami saglit sa Dunkin, pumunta kami ng simbahan, then dumaan kami ng night market, at ang pinaka-ending, nagpabili pa talaga ng toys itong mga batang ito. So, pauwi kami, meron kaming nadadaan ng mga ganitong parada sa gala. Open it! Can you show me? Ang ganda, ayan o, 82 pesos siya. Ang ganda niya. Ito yung napili ni Koa, Piggy Bank na Kuromi. Nalalagyan pala to ng battery, I think para sa sound niya. Pero sobrang liit naman ng battery na ilalagay dito. So I'm not sure kung saan makakabili ng ganong battery. Pero nakakaaliw din siya kasi, ayan, pwede nga siyang maglagay dito ng coins, paper bills. Tapos kay Pinky naman, ang nirequest niyang toy is ito. Yung parang meron kang pipihitin, may lalabas na ganitong balls or parang itlog. Then meron pa yung laman na maliit na bola lang din. So, pwede siyang lagyan ng surprise toys. Ganon. Hindi pa nga ako nakakapaglabag ng bag ko. Dumiretso na agad ako dito sa likod dahil feeling ko yung ibang mga nakasampay dito, ito yun naman na. So, pinag-aalis ko na nga bago pa mag-delete. Pero ito kasing sofa cover na gray, pati na rin itong waterproof na mattress protector. Medyo basa pa siya. So, ayoko namang piliting tanggalin dahil kapag tinupi ko yan at basa-basa pa, mag-aamoy kulob lang yan. So, anyway, dito naman ako dumiretso sa may covered court para magligpit pa. Kasi kanina hindi ko pa siya niligpit ng ayos dahil syempre may mga bisita pa kami. So ngayon, aayusin na natin siya sa abot ng makakaya. And usually talaga kapag gabi na or padilim na, hindi ko hinahayaang nakabukas lang yung mga duyan namin. Ewan ko ba, ba't gusto ko siyang tinatali? I think para hindi rin siya maanggihan, just in case na biglang umulan habang natutulog kami. And then, ito nga palang shade kinemerot na net.
tinanggal ko na muna siya para hindi nakaharang. And sobrang laki nito, 10 meters siya. Kaya even kami, hindi na alam kung saan namin siya ilalagay. Kasi so far, wala pa naman kaming pagkocoveran. But I think doon siya magandang ilagay sa may likod ng kusina. Since doon nag-start magtanim-tanim si na Papa, pati na rin si Pinggoy. So yes, meron na silang tinanim doon. I-update ko kayo once na tumubo-tubo pa Kapag siya. Hapon, ganito lang talaga yung ganap ng mga bagets. Madalas nandito yan sa likod. Minsan si Pinky nagbabike lang o kaya naman kanya-kanya silang duyan dyan. Sobrang chill lang talaga ng buhay namin dito sa probinsya, which is ito talaga yung minamanifest ko, yung gustong-gusto kong maranasan ng mga kids ko. And nakakatawa kasi na-appreciate talaga nila ngayon yung buhay sa probinsya. And kapag tinatanong ko nga sila kung gusto pa nilang bumalik sa dati naming apartment, dito na lang daw. Kasi nga talagang nag-e-enjoy sila. And nilulook forward din nila yung magiging classmates nila kapag nagpasukan na sila. Kasi new school, so na-excite sila. Lalo na si Kobo kasi first time niya nga papasok sa school. Ito yung mga solar light na tinapat ko sa sikat ng araw kanina. So pagkukunin ko na nga siya dahil ipipwesto ko na siya kung saan ko lang talaga trip. So yung isa nilagay ko dito sa may laundry area. Yung isa naman dito sa may front porch para at least kung kailangan namin lumabas sa gabi, hindi na kailangan mag-ilaw pa. Kasi meron naman talagang ilaw sa itaas nito. Pero syempre kukonsumo pa yun ng kuryente. So kung pwede namang solar na lang for the go. Itong nasa loob ng planggana, yan yung mga bagong tinanggal ko sa sampayan. So kailangan ko muna siyang maitupi sa loob. I-share ko lang sa lahat ng mga solar light ko, yung akin talaga na ikinabit nga dito sa bagong bahay na nilipatan namin. Ang pinaka tumatagal po talaga, yung string light na yan from Ino Power. Sobrang tagal niya. Like tipong, kunyari nagbubukas siya on its own mga 6 or 7 p.m. Basta kapag madilim na, nagbubukas siya ng kusa. Tapos mga 5 a.m. ganun. Buhay pa yung string light na yan. So sobrang worth it niyan. Ino Power yung brand niya. If ever lang naman na bet nyo ng ganyang string light, lagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin Kota yan. Na naman tayo sa pagod for today's video. Pero bago pa man din matulog, papasadahan ko na muna ng vacuum itong kwarto namin. So, ayun lang naman ang mga kaganapan today. And asahan nyo na magbabalik everyday vlog na ulit ang Momshi. Thank you for watching!